Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Anong oras ka na naman umuwi kagabi ha? Hindi mo man lang iniisip na may naghihintay sa'yo dito. Darling, Magda, hindi ba't sinabihan na kita noon na kapag gabi ko umuwi, nakikipag-inuman lang ako sa mga kaalyado natin? Ano ka ba? Ano ang ikinagagalit mo? Diyos ko po, Ipe, hindi mo ba naiisip na may naghihintay sa'yo rito? Hindi mo man lang magawang tumawag o magpasabi man lang na hindi ka makakauwi? Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Magda, darling, sorry na. Inaamin ko na ang kakulangan ko bilang asawa mo. Huwag ka nang magalit, please. Tama na yung kakakunot ng noo mo. Sige ka, mas lalo kang tatanda niyan. Ay wala akong pakialam. Tatanda lang ako pero hindi ako papangit. Abay, syempre naman. Pipiliin ba kitang asawa kung pangit ka? Kaya ngumiti ka na dyan. Babawi ako sa'yo mamaya. O siya. Pero teka, saan ka na naman pupunta? Anong oras ka na nga umuwi kagabi tapos ang aga-aga mo pang aalis? Sa barangay lang. May session kami ngayon eh. Kailangan kong pumunta ng maaga. Syempre ayaw ko namang mahuli. Maaga pa naman eh. Mag-almusal ka na muna. Baka anong oras pa matapos ang session nyo. Naghanda ako ng makakain nyo ni Albert. Teka nga, nasa na nga pala si Albert? Saktong-sakto pala. Ang paborito kong tortang talungan niluto mo. Sige, mag-aalmusal na lang muna ako. Sa'yo yung kape na yan. Inumin mo na at baka lumamig pa. Tulog mantika talaga yung anak mo. Mauhuli na siya sa klase. Kakain pa, maliligo at babiyahe pa siya. Albert! Bangon na! Anong oras na? Laging ganon ang tagpo ng umaga ni Magda. Magluluto siya ng almusal pagkatapos ay gigisingin niya ang mag-ama niya. 40 years old na si Magda. Mahigit 2 dekada na silang kasal ng kanyang asawa. Maaga man silang nagkapamilya ay hindi nagkulang si Ipe sa kanyang responsibilidad bilang asawa. Kapitan sa barangay nila si Ipe. Likas sa ugali nito ang pagiging palakaibigan kaya siya nanalo. Pangatlong termino na niya yon kaya naman nagpapalakas ito sa mga kaalyado niya para mabigyan siya ng mas mataas na posisyon. Nabanggit na sa kanya yun noon ng kanyang asawa pero hindi pa rin maiwasan ng babaeng hindi magreklamo kada uuwi ito ng anong oras. Ang anak naman nila ay nasa ika-4 na antas na sa kolehiyo kaya todo suporta ito sa kanya. Albert, ano ba? Anong oras na oh? Hindi ka pa rin bababangon dyan. Akala ko ba may exam kayo? Ano ba yan, Nay? 5 minuto pa, please. Puyat na puyat ako sa pagre-review eh. Ayan, napuyat ka. Kung nakinig ka lang sana sa akin na imbis maglaro ka ng basketball kasamang mga kaibigan mo, nag-review ka na lang, di sana hindi ka nagpuyat. Pareho kayo ng tatay mong hindi makahindi sa aya ng barkada eh. Bakit nadamay naman ako dyan sa usapan yung mag-ina? Makaalis na nga, baka saan na naman mapunta to eh. Yan, dyan kayo magaling. Akala nyo yata walang nag-aalala sa inyo. Ako na nga ang lahat dito sa bahay eh. May narinig ba kayong reklamo mula sa akin? Pareho kayong mag-ama eh. Yung gusto mong makarinig niya, Nay, wala na. Nandun na siya oh, nakaalis na. Ang aga-aga, Nay eh. Nagbubunga nga ka na naman. Walang araw na hindi ka nagbubunga nga. Nakakasawa na. Ba't sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Hindi nyo na ako ginalang? Aping-api na ako dito ah. Ewan ko sa inyo, Nay. Hindi ka naman nakikinig eh. Nag-aastang biktima ka, wala naman kaming ginagawa sa'yo. Bahala na nga kayo dyan. Kawawa kayo kapag namatay ako. Padabog na lumabas si Magda sa kwarto ng anak na nakabusangot sa higaan nito. Nakaupo lang ito habang nakatulala sa kawalan ng iwan niya ito. Hindi man lang nila na-appreciate ang mga paghihirap at sakripisyo ni Magda sa kanila. Imbis na magpasalamat sila na nag-aalala si Magda ay pagkainis pa ang isinukli ng mga ito sa kanya. Pakiramdam ng babae ay nag-iisa lang siya sa bahay nila. Wala kasi itong anak na babae kaya wala itong makausap o makasabayan man lang sa hilig nitong gawin. Sa inis nito ay pinili na lamang niyang magwalis ng kanilang bakuran. Maraming tuyong dahon kasi ang nagkalat na kailangan niya ng sigaan. Narinig dito ang tunog ng plato at kalansing ng mga kubyerto sa kanilang hapag na tanda na kumakain na nga ang kanyang anak. Yan, ganyan sila. Kakain lang tapos aalis na para bang katulong nila ako sa bahay na ito. Ni maglambing hindi magawa kapag ako talaga nawala ng pakialam sa kanila. Maghinay-hinay tayo sa mga sinasabi natin. Baka magkatotoo. Malakas pa naman ang ating mga dila, baka may makarinig.
Pagsabihan niyo huyang anak at apo niyo, ma. Mabuti na lang mahal ko sila at ulirang ina ko. Kung hindi ay nako. Nakabusangot ka na naman dyan, Magda, kay aga-aga. High blood ka na naman yan. Paano ba naman kasi, ma? Ang anak at apo niyo grabe ang binibigay na sakit ng ulo. Wala na akong kakampi sa bahay na ito. Bakit, may kampihan bang nagaganap? Pakiramdam mo lang yan. Bakit kasi hindi ka makinig dyan sa mag-ama mo? Ma, wala ho akong problema. Sila ang problema ko. Ayaw lang nilang aminin ang pagkakamali nila. Ay sus, sila pa talaga ang problema ha? Pinapakinggan mo bang sarili mo ha, Magda? Ay ewan ko sa inyo, ma. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Bakit nga pala kayo nandito? Ay sus, nga pala, buti pinaalala mo. Manghihiram sana ako ng bigas eh. Wala na kasing bigas sa bahay. Bakit ho wala? Hindi ba inabutan kayo ni Ipe ng pambili noong nakaraan? Huwag niyong sabihing wala na yun. Huwag mo na lang ipaabot sa anak ko ha? Atin-atin lang ha? Alam mo naman na pagagalitan ako nun. Aminin niyo na nga ho, ma. Saan niyo ho ba din na lang perang binigay ng anak niyo? Siyempre alam mo na yan. Pahiram na ng bigas. Wala akong maisaing sa bahay eh. Saan nga po? Alangan namang hulaan ko pa at alam niyong ang dami-dami kong ginagamitan ng pera. Hay nako, oo na. Nagmadyong kasi ko eh. Ayun, natalo. Pati pambili niyo ng bigas pinangsugal niyo? Diyos ko naman, ma. Ano ba yan? Ang tanda mo na para sa mga bisyong ganyan. Imbis na may kasama akong sumaway sa kanila, isa pa talaga kayo sa kailangan pagsabihan? Ang malas-malas ko talaga sa pamilyang to. Huwag kang magsalita ng ganyan kapag yan nagkatotoo, kawawa ka. May ikamamalas pa po ba itong buhay ko? Ano ba naman, Magda? Magpapahiram ka ba? O ako na lang ang kukuha dun sa bigasan nyo? Ako na ho, para matansya ko sa isang linggo ang sasaingin namin. Nagluto ako ng almusal, kumain na lang kayo doon. Saktong-sakto, hindi pa ako nakakain. Salamat, Magda. Kaya sa'yo ko eh. Napailing na lamang si Magda sa sinabi ng matanda. Biyenan niya si Celia. Mahigit 6 na po ang edad nito pero sobrang lakas pa. Ang dami nitong bisyo sa katawan na maging ang kanyang asawa ay sumuko na sa kasasaway sa kanya. Naalala pa ng babae ang unang pagkikita nila ng matanda. Ayaw sa kanya ng biyenan nito noon dahil hindi mayaman ang kanyang pamilya tapos ay nabuntis pa siya ng maaga. Tinawag siya nitong disgrasyada na para bang siya lang ang gumawa kay Albert at walang iniambag si Ipe. Maraming ginawang pagpapahirap sa kanya ang matanda na umabot sa puntong nilabanan na niya ang biyenan. Naging malapit lang ito sa kanya noong nagkasakit ito at walang nag-alaga sa kanya kundi siya. Tinignan niya ang matandang katatapos lang kumain ng almusal. May inilabas itong isang stick ng sigarilyo at nagsimulang bumuga ng usok. Tama na nga yung kasi sigarilyo nyo, ma. Para kang kapre. Alam mo namang ayaw na ayaw ko ang amoy ng sigarilyo. Wala ka namang magagawa, ito na ako. Subukan mo rin kaya para may kasama na ako. Bakla yata yung anak ko kasi nung niyaya akong manigarilyo, ayaw. Yan na nga lang yata talagang pinagpapasalamat ko, ang wag silang matulad sa inyo. Kontrabida ka talaga. Siya nga pala, balita ko ay may bagong dating dito sa barangay. Ano naman ho ang pakialam ko sa bagong dating na yan? Mapapakain ka ba niyan? Abay, oo naman. Kilala sa barangay ang si Marta. Masarap daw ang mga lutong ulam niya. Sus, mas masarap pa akong magluto dyan eh. Ay, alam mo ba kung sino ang nagsabing masarap ang luto niya? Sino ho? Si Ipe mismo. Ikaw, Magda, kulang ka yata sa paglalambing dyan sa anak ko eh. Sinasabi ko talaga sa'yo, huwag kang magpakampante dyan. Malakas ang kalaban. Ay ma, hindi ako lalaban. Para saan pa? Ako ang asawa ni Ipe. Kasal kami kaya bakit ako kakabahan? Wala akong pakialam sa kung sino mang babae yan. Abay, magdahan-dahan ka, Ineng. Bata ang kalaban mo dito. Maganda. Di dun kayo manghiram ng bigas? Akin na nga yan. Huwag niyo akong lalapitan ha. Dun kayo kay Marta na maganda at mas bata. Ay, ito naman parang nagbibiro lang eh. Akin na ulit itong bigas. Ay pues ako hindi. Hindi ako nagbibiro. Hindi ba't masarap ang ulam niya? Doon na rin kayo magpaluto ng ulam kung nagugutom kayo. Ano ka ba naman? Siyempre sa'yo ako ano? Ikaw ang paborito kong manugang eh. Parang may iba pa po kayong manugang. Napakamainitin talaga ng ulo mo nitong nakaraan. Umamin ka nga. Buntis ka ano? Diyos ko po, ma. Hindi ba kayo kinakabahan dyan sa sinasabi nyo? Matanda na ho ako para magbuntis.
Hanggang malakas ang matres ay magkakalaman talaga yan. Isa pa 40 ka lang naman. Inismiran na lamang ng babae ang biyena nitong hindi tumigil sa pagbibiro sa kanya kahit na pinandilatan na niya ito. Wala man lamang nararamdaman na inggit o selos ang babae. Ni minsan kasi ay hindi pa nito nahuli ang asawang ng babae. Wala rin itong narinig na usap-usapan na may kalandian itong babae kaya malaki ang tiwala niya sa asawa. Sa mga sumunod na araw, marami itong nasasagap na balita mula sa biyenan maging sa anak nito. Isang araw ay dumating na pawisan ang kanyang anak dahil sa paglalaro nito ng basketball. Matapos magmano sa kanya si Albert ay inismiran niya lamang ito. Pagsasabihan na naman sana niya ang binata kung bakit gabi na ito umuwi, ngunit nakita nito ang pagod sa kanyang muka kaya pinalampas na lamang niya ang inis niya. Ano ang balita? Kamusta ang exam mo? Ayun, pasado. Mabuti naman. Bakit nga pala ngayon ka lang umuwi? Pawisan ka pa. Nagkayayaan kasi po ang mga kaibigan na magbasketball dahil lahat naman kami ay pasado sa exam. Ganyan dapat ang sinasamahan mong kaibigan. Hindi yung mga basagulero na pabigat sa magulang. Hindi ko maintindihan yung tatay mo eh. Walang pinipiling kaibigan. Kaya tignan mo ngayon puno ng tambay ang barangay. Ay oo nga pala, Nay. Narinig niyo po ba yung chismis tungkol dun sa babaeng nagtitinda sa barangay? Ano nga bang pangalan nun? Katunog ng pangalan niyo po yun eh. Ano po ba yun? Marta! Ano na naman ang chismis sa babaeng yon? Naririndi na akong marinig ang pangalan niya. Ayun, si Marta nga. Nakita ko nga siya kanina nung naglalaro kami. O bakit? Maganda, masarap magluto. Di doon na kayong lahat kumain. Ano ka ba naman, Nay? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko pa nga nasusubukan ng luto nun eh. Anong pa? Ibig sabihin may balak kang kumain doon. Si Nanay talaga oh. Wala nga. Makinig ka muna kasi. Mukhang hindi naman yun masarap. Yung si Marta lang naman yung pinipilahan dun eh. Basta, Nay, wag mo nang lagyan pa ng ibang salita yung bibig ko. Oo na. Ano ba yung gusto mong sabihin ha? Bali-balita kasi dun sa mga nakakalaro ko sa basketball na may nobyo daw yun sa isa sa mga opisyal ng barangay. Kahit daw wala siyang tinitinda, palagi raw nakatambay sa labas ng barangay. May isa sa mga kasama ko nakakita daw na may kalampungan siya. Anong nangyari, Apo? Nakita ba kung sino ang kalampungan ng babae? Sabi na nga ba may pagkahigad talaga yung babaeng yan. Tapos ikaw naman ma, may pagkachismosa. Nung kailan lang ito do pagyayabang ka pa sa kanya? O so ano na nga anak, nakilala daw ba ang kalampungan niya?